Alright guys, this is Blitzman and today, pare, pag-uusapan natin kung paano mo papataasin ang kumpiyansa mo sa sarili. Right? After this video, I am sure, malalaman mo na kung paano bubuo ng supreme, unshakable confidence pare sa sarili mo. Right? So, bago ang lahat, siguro alam naman na natin kung ano ibig sabihin ng confidence at kumpiyansa. No? Pero bibigyan ko kayo ng isang quoting prinsipyo lang para mas maintindihan nyo kung saan ba talaga nanggagaling yung confidence or yung kumpiyansa. Right? So this is it, right? Confidence comes from competence. Confidence is an effect of competence. Okay, sa Tagalog, ang kumpiyansa pare ay nanggagaling sa kakayahan at husay. Right? Ang kumpiyansa nanggagaling sa kakayahan at husay. Kapag confident ka sa isang bagay, ibig sabihin nun, magaling ka sa bagay na yun, mahusay ka dun sa bagay na yun. Right? Tignan mo, yung pinakamagagaling na atleta, basketball players, sila yung mga pinaka-confident sa lahat. Michael Jordan, Kobe Bryant, Kyrie Irving, Luka Doncic, yung mga superstars, sila yung mga pinaka-confident. Right? Sa mga atleta, Mayweather, Pacquiao, very, very confident. These guys are very, very confident pagdating sa boxing. Kasi magaling sila sa boxing. Sa mga artista, ang gagaling. Yung mga pinakamagagaling na artista, sila yung mga pinaka-confident sa larangan nila. Ibig sabihin nun, kung gusto mong makadevelop ng totoo at solid na confidence at kumpiyansa, kailangan mong gumaling sa mga larangan na yun. Ibig sabihin nito, when it comes sa pagiging lalaki, kung gusto mong maging isang confident na lalaki, kailangan mo ding gumaling sa mga larangan na kailangan gumaling ang isang lalaki. Right? Ano nga ba ito? So, diba? Sa mga mission, career, goals, sa pagpapalakas ng katawan, sa diskarte mo sa mga chicks, sa nobya mo, kung may nobya ka na, sa asawa mo. Diba? These are the things that comprise yung pagiging lalaki at kailangan mong maging mahusay at magaling sa lahat ng larangan na ito kung gusto mo talagang magkaroon ng totoong kumpiyansa, confidence, unshakable belief. Diba? Unshakable na confidence sa sarili mo. Right? And in this video, bibigay ko sa inyo lahat ng tips. Wala akong isisikreto sa inyo para bibigay ko sa inyo lahat ng tips ngayon kung paano nyo papataasin yung kumpiyansa nyo bilang lalaki. Alright? So number 1, right? Make sure to see progress in your purpose, in your mission, in your career. Kailangan magkaroon ka ng improvement sa mga ginagawa mo sa buhay, especially sa mission mo, right? Kung engineer ka, kailangan gumaling ka sa pagiging engineer. Kung design ang ginagawa mo, kailangan bumilis kang makatapos ng mga trabaho. Kung barista ka, kailangan bumilis kang makatapos ng mga trabaho mo, di ba? Kailangan mag-set ka ng mga mini goals na kailangan mong i-achieve every time, right? Make sure to accumulate wins. And the way to accumulate wins is to set goals. Kahit maliliit na checkpoint goals lang habang nag-a-advance ka sa career mo, pare. Habang nag-a-advance ka sa career mo, nakikita mo yung mga goals, right? An example would be, actually, I'm gonna make an example of myself, no? Kasi I'm actually an engineer. And for at some point, at some period in my life, nag-specialize kasi ako sa project management. And nung nag-specialize ako sa project management, sobrang dami kong projects na hinawakan sa water. Nung nag-uumpisa pa lang ako, masasabi ko na wala talaga akong confidence that. Actually, sobrang baba ng confidence ko at time. Siguro, ang gagaling na lang yung confidence ko dun sa siguro mga natutunan ko dati sa school. Pero dahil wala pa akong experience, sobrang baba ng confidence ko. Pero as time progressed, nung dumadami yung mga natatapos kong projects, pare na ngayon, okay, I think that was 3 years ago, dumadami yung mga natatapos ko, pipe laying projects, source development projects, right? Talagang tumaas yung kumpiyansa ko ngayon, hindi na ako natatakot kahit anong project pa yung tinitignan ko ngayon. Alam ko na yung mga diskarte, alam ko na yung mga angulo, alam ko na yung mga gagawin, right? So, ganun din sa mission and purpose and path ninyo, sa career ninyo, right? Ganun din ang gagawin, right? Kailangan mag-accumulate ka rin ng wins, small goals, tuloy-tuloy lang habang nag-a-advance ka, gumagaling ka. Make sure to see progress. Alright? By taking one goal, taking it one goal at a time, right? As soon as a goal is achieved, set another one. Diba? As soon as a goal is achieved, celebrate it, dismiss it, and set another one. Right? Hindi ka dapat titigil sa pag-progress, sa pag-improve dun sa mission mo.
Right? Ang maganda kasi dito, pare, pagdating sa ganyan, okay? Kapag diyan mo binild yung confidence mo sa pagkakaroon ng small wins na talagang nag-i-improve ka, 'di ba? Kasi madali naman maging confident eh. 'Di ba may mga taong confident lang talaga na kumbaga parang isasaikuhin lang nila yung utak nila, confident na sila. Pero what happens if magkaroon ng malaking problema na hindi mo makita ng solusyon dahil wala ka pa masyadong kagalingan dun sa bagay na yun, right? Imposibleng hindi maglaho, imposibleng hindi gumuho, hindi posibleng hindi matibag yung confidence mo by that time. Pero kapag ang confidence mo binase mo dun sa wins, right? Dun sa tuloy-tuloy na progression, dun sa tuloy-tuloy na development. Kung ang confidence mo binase mo dyan, that kind of confidence will be very unshakable. Hindi yan basta-basta makukuha sa'yo, right? That kind of confidence will be something that will be very, very difficult to take away from you, right? Once you earn that confidence, hindi basta-basta. Actually, kailangan ka ng patayin ng mundo para lang mawala yung confidence na yun. Right? Pero as long as you're alive, nobody can take it away from you. That's the kind of confidence na gusto kong makuha ninyo. That's why I'm telling you to accumulate your wins. Right? That's number 1. Make sure to see progress. Make sure to see wins in your mission, in your career, in your path, in your goals. Right? Number 2, be an effective communicator. Learn how to be an effective communicator. Simula nung unang panahon, yung mga pinakamalalakas na leaders, pinaka-confident na mga lalaki, right? Alexander the Great, Julius Caesar, Genghis Khan. Sa tingin mo paano nila pinatakboy napakadaming mandirigma na sumunod sa kanila kung hindi sila effective communicators, right? These men were very, very effective communicators, and that's why they were very confident na pasunurin yung mga tao, right? Even the modern day ones, no? Steve Jobs, Elon Musk, yung mga yan, they're very, very good communicators. And they're able to run their companies just because of that, right? Effective communication skills. That's one of the things that you should develop. Hindi yung kailangan pag nag-deliver ka ng mga speech mo, subukan mo mag-practice lang na malinis yung delivery mo. You're able to convey your message, maintindihan nila yung message mo. And at the same time, kaya mo rin makinig. That's what an effective communicator is. Hindi yung basta-basta lang na nagbibigay ka lang ng mga utos. Kailangan mo rin marunong ka rin bumasa ng mga tao at makinig, right, sa mga constituents mo, sa mga tao mo, sa mga staff mo. Right? Ano pa? Be an effective communicator. It's not just about verbal, it's also about non-verbal cues, body language. So, kung gusto nyo matuto ng prinsipyo ng body language, meron din akong video. Try to check it out. I'll try to put a link siguro dito, right, with regards to body language, right? So, all in all, tignan mo yung mga angulo on how to be an effective communicator and be one, right? Number 3, workout. And specifically ito, lift and practice martial arts, right? Lift heavy, lift weights, and practice martial arts. Okay? So, to be truly confident as a man, kailangan mo ring i-improve yung physical abilities mo. Strength, power, explosiveness, endurance, mobility, right? Of course, confidence comes from competence. Sabi natin kanina, di ba? Kailangan mo din maging competent sa larangan ng kalakasan ng katawan. Right? Magiging malakas ng katawan mo. Right? Kapag alam mong healthy ka, di ba? Alam mong hindi ka madaling kapitan ng sakit. Diba? Alam mong malakas ka. Na kapag nagka-enkwentro, may bubuga ka naman kahit papaano, di ba? Right? Alam mong maayos yung katawan mo, natural pare. Natataas yung confidence mo. Right? So, lift heavy, lift weights, and practice your martial arts. Marami naman dyan, Muay Thai, boxing, lahat. Basta just go ahead and do it, right? Improve your physique, and your physical power, strength, and abilities, right? Right, guys, number 4, invest in good fragrance, right? Invest in a good quality perfume. Okay? Ako kasi mahilig din ako sa pabango, and pansin ko, pagka mabango ka, natural talagang tataas yung confidence mo sa sarili mo. Ang magiging suggestion ko sa inyo dito, magiging pinaka-tip ko sa inyo is, pick at least 2 siguro na perfumes. Pick at least 2 perfumes. Isa para sa malamig na weather or malamig na setting. Isa naman para sa mainit na setting. Okay? So, minsan kasi napansin ko, dahil mahilig nga rin ako sa pabango, no? Napansin ko,
May mga pabango na parang nagbabago yung dating niya kapag hindi siya masyadong bagay kapag nasa mainit kang, parang kunwari nasa field work ka. Ako kasi engineer ako, so pag nasa field ako, parang may mga pabango ako na hindi bumabagay kapag sa mainit. Well, mabango pa rin naman sila, no? Pero iba yung dating, iba yung amoy, iba yung projection ng pabango kapag nasa malamig ka. Right? So at least pick at least two. One para sa mainit, isa para sa malamig. Alright? Usually sa mainit, siguro I suggest kuha kayo ng mga aqua scents. Mga aqua medyo na bubblegum scents. Na mga fresh scents lang. Pwede rin mga citrus scents. Para naman sa malalamig, doon kayo kumuha ng mga medyo musky siguro. Musky na medyo vanilla. Vanilla na scents. Alright? So that's it. Invest in good fragrance. Di man ibig sabihin na kailangan laging mga mamahaling pabango. Like mga Burberry, Dior, ano pa ba? Mga D&G, Aventus, or Creed, pabango ng Creed. Di naman ibig sabihin mga ganun. Although kung kaya nyo bumili nun, maganda. Kasi iba din talaga yung quality ng mga original na pabango eh. I mean, mga designer na pabango. Pero kung nandun kayo sa medyo mas tight yung budget, meron ding mga ibang ano dyan. Ang isa sa mga na try ko is yung Lux Fragrances, mabango din yun. Or ano ba yun? Symmetry Lab. May mga dupe sila ng mga designer brands na maganda rin yung pagkaka-formulate. So, and I think mga ano lang yung mga yun, mga less than 1,000. Right? So, depende sa budget mo. Basta at least kuha ka ng isa sa mga pang mainit, sa pang malamig. Right? Number 5. Invest in a watch. Right? Try to wear your watches. Okay? Again, hindi necessary na mga Rolex, mga Tag, Omega, mga ganyan. Hindi not necessary naman. Although kung may budget ka, maganda. Alright, maganda. Pag may budget ka, go ahead and buy. Pero may mga cheaper alternatives. Casio, Seiko. Go for a stainless steel watch na white or black dial. Right, that's good. Minsan kasi nakakataas din siya ng confidence kasi mag-iiba yung parang magkakaroon siya ng influence sa response ng mga nakapaligid sa'yo. Kasi actually, it kind of indicates that you have a good head over your shoulders naman. So, mapapansin mo sa pakikitungo ng ibang tao sa'yo, medyo mas magiging siguro medyo mas magiging formal yung datingan nila or mas decente yung magiging datingan nila pagdating sa pakikitungo sa'yo, right? And that will improve your confidence as well. Okay? Number 6, invest in a good haircut. Get a good barber, get a good hairstyle. Tignan mo kung ano yung babagay sa'yo. Kung ano sa tingin mo yung pinaka-gwapings ka na hairstyle, yun na yung kunin mo. Whether ocean or hindi, basta kung sa tingin mo kung yun yung pinaka-gwapings na hairstyle para sa'yo, hanapin mo lang kung ano bagay sa mukha mo siguro. Not necessarily na sumakay ka sa trend, pero invest in a good hairstyle, invest in a good barber na kayang gawing consistent yung magiging kupit sa'yo. Right? And the last one, babalik tayo dun sa medyo mas psychological level ng confidence, right? You have to master. This is the last one. Kaya ako hinulit to kasi siguro this is one of it. Pag nagawa mo yung mga naunang sinabi ko kanina, perhaps, right? This one will actually close the deal. Okay, ito na yung tagasil ng confidence mo na hindi na talaga matitibag. Alright, ano to? Right. You have to master the art of letting go. You have to master the art of letting go. Pag kasi ine-execute mo yung 5 na usually, di ba parang ang goal nung 5 na yun, ay nung 6 na yun na binanggit kong una. Right, ang goal nun is para mapataas ng todo yung kumpiyansa mo sa sarili. Pero paano kapag nagkamali ka dun sa execution mo sa mga yun? Kunwari, mali yung napili mong pabango, nasuot mo. Mali yung napili mong watch, hindi ka masyadong naging confident dahil dun. Right? Medyo may mga pumalya sa career mo during your stint dun sa career mo. May mga goals ka na sinaset. Okay, sige. Tira, accumulate wins. Pero may mga pumalya. Right? Dito papasok itong huling advice na to. You have to master the art of letting go. Or when you fail, or at least you think you failed, you have to master the art
of letting go. Okay? Pagpag mo lang yan, pare. Reload. Alright? The art of letting go is this. Ipagpag mo lang, reload, recalibrate, re-engage, and go out on the attack once more. Once you can master that, that will close the deal na mag-e-ensure na hindi na matitibag, hindi na talaga hindi talaga masisira yung confidence mo na na-build mo. Alright? At ang maganda dyan, alright, pag nakuha mo na lahat yan, and nagkaroon ka pa nung skill na yun, the art of letting go, the skill of letting go, yan ang magiging simbolo ng tunay na lalaki. Kasi kahit anong mangyari, hindi mababawasan, mananatili yung confidence sa'yo. At ang maganda dyan, control mo yan, pare. Alright? Yung kakayahan na harapin yung buhay, right? Manatiling matatag kahit anong mangyari. Yan yung ibibigay sa iyo niyan, right? Kahit may mga pagkakamali along the way, dire-diretso lang, right? At ang mga pinaka-confident na tao sa mundo, sigurado ako, na napakagaling nila dito sa the art of letting go, right? The art of letting go. Elon Musk, sa tingin mo sobrang confident niya nung nag-accumulate siya ng wins. Ginagawa niya yung SpaceX, Tesla, yung ano ba yun, meron pa siyang isa web development na company. Dami niyang companies. Pero sa tingin mo ba in these companies wala siyang failures? Of course meron, nagkaroon siya ng failures, but he was able to bounce back because kaya niyang i-let go and then he could attack once again, right? That seals the deal for you, my friend, right? In other words, okay, my final note siguro na sasabihin ko sa inyo when it comes to this, guys, right? For you to be able to have unshakable, unlimited confidence, right? Unlimited confidence, you have always, right, to do your best and to let the chips fall where they may, right? So that's it. Execute nyo lahat ng to. Sabihin nyo sa akin kung how much, kung gaano kalaki yung maging epekto nito sa kumpiyansa ninyo sa sarili nyo. I hope maging helpful tong video na to sa inyo, guys. Alright, mga pare, stay strong and keep on attacking. Do your best and let the chips fall where they may. Peace.